Kaya po, bago po pala tayo mag-solve ng mga problems regarding sa theory, pag-aralan po natin muli kung ano po yung mga supports na commonly ginagamit natin for structures. So, first one po dito sa ating table, we have the light cable or weightless link. Basically, parang pareho lang naman sila ng ginagawa. Hinuhold nila yung, ano ba tawag dito, support or yung beam nito ng gamit lamang ng isang cable o kaya ng matibay-tibay na bakal para ma-hold sila together. Kaya lang, kung titingnan mo, hindi siya direktang nakapatong doon sa wall, siya ay suspended pa kung kahit paano. So, kung ito yung sumusuporta dito sa structure na to, therefore, magkakaroon dapat ng reaction in between this point or this node, itong beam na to, saka itong ating pong cable or yung link. So, kung makikita mo, ang symbol niya is ayan. At pag ginawa natin siya ng reaction, syempre towards, or hinihila niya kasi, hinihinat niya yung structure para manatili lamang siya sa iisang lugar. So, ang unknown po dyan, isa lang, syempre. Ito lang. Ayan. Saan nakikita? So, next po, roller. Walang kamatayang roller. Kahit ano pong itsura niyan, pare-pareho lang po yan ang meaning. So, parang the tendency of a roller is again to slide or parang to give a minimal movement across the horizontal or the parallel axis doon sa ating plane para lang may movement. Hindi siya, kumbaga, masya-shock kapag sobrang lalakas ng mga dumadaan sa kanya or ilo-load mo sa kanya. Okay, so ang roller po, rocker, pareho lang po yan halos ng tendency. Medyo uuga lang. Gagalaw lang ng konti. So, sa ibang textbook, makikita mo po para siyang triangle na may bilog-bilog. Minsan naman po bilog lang. Minsan po para siyang rocking chair sa itsura. Okay, so ang number of supports po for roller, wala pong iba kundi isa lang. Kasi yun lang naman nga yung hinuhold niya. Wala po siyang freely moving po siya for horizontal. Kaya vertical lang po yung meron tayo dito. That is one. Next po, for smooth pin connected collar. So, ang collar kasi is may movement din across the horizontal axis. So, i-hold nyo lang itong beam na to, itong connection na to, para lang hindi siya mag-bar down o bumaba, mag-puros. Pero sa horizontal, okay lang. Wala namang problema yata. So, isa lang po ang reaction dyan. Ito lang, yan. Kikita nyo naman po yan sa mga free body diagram. And then, next po, ang very famous na smooth pin or hinge. Yan po, ang symbol niya, triangle lang. Well, anong pinagkaiba niya kay roller? Kung makikita mo si roller, may bilog siya sa ilalim. Minsan, napapagkamalan yung roller na parang pin. Pero one clue para malaman kung nabanggit sa problem ay simply supported. So, ibig sabihin, isang pin, isang roller. O kaya naman, mababanggit din mismo sa problem kung ito ay pin connection or roller support. Kayo na po ang bahala mag-interpret. Okay, so ang number of reactions po for pin ay 2. Kasi meron tayong horizontal reaction kasi it doesn't allow any movement towards the horizontal, and at the same time the vertical wala rin siyang movement. So 2 po, 2. There are 2 reactions for smooth pin or hinge. Next, ito, first slider or guide or halos kapareho ng ginagawa for fixed connected collar. We have 2 reactions. One being the horizontal, kung siya ay ng ganito yung orientation ng fixed collar. Ang reaction niya isang perpendicular din sa plane, tapos isang moment. So, na-explain naman na natin bakit moment saka isang reaction lang doon sa previous na lesson regarding supports. So, total number of supports po dyan, 2. Okay, 2. Sa fixed support po, 3 po. Wala pong iba kundi buo ng horizontal, vertical, saka moment. So, 3 po yan.
For ball and socket, we have 3. So, ganito po yung itsura niya under a diagram. So, kung mapapansin nyo, halos ka-itsura niya yung kanina sa pero hindi naman kasi nasa ba yun? May pagkakaiba pa rin siya dun sa diagram na wala na tayo ng roller kasi yung roller nasa ilalim yung bilog siya, tapos yung ball and socket pero siya sarong bilog sa taas tapos bakit o kaya minsan ganito, so matidistinguish mo naman kaagad kung ball and socket yan. So, ang number of reactions po for ball and socket, 3. So, isa pong vertical, tapos 2 po na parang yung, nakakita na ba kayo ng joystick, yung nilalaroan ng mga bata? O kaya ay manibela. Yan. So, ganun din yung tendency niya, no? So, universal yung direction ng kanilang, so, nakukuha lang yung resultant niya along yung aligned dito sa direction ito, inclination ng connection. Okay. So, sagutan po natin itong mga problems. So, for the structure shown below, identify whether the structure is unstable, statically determinate, or statically indeterminate. Kung indeterminate po, i-state mo din po kung anong degree siya. Okay, so meron po tayo ditong 4. Tatlong pala. Tatlong problem. So, yung una po natin is this one. So, pagpasensya nyo na kung medyo malabo, okay lang yan. Talagang buhay. So, for EN07, kung makikita nyo, meron siyang pin, meron siyang roller. So, drawing po natin muna siguro yung number of reactions niya. So, ito po, pin. Alaman natin na meron dito vertical. Meron din dito horizontal. So, ilan yung total reactions niya? 1 and 2. Tapos, diba, ang ganda ng talaga. I love online. Live na live ang mga pangyayari. Tapos po sa roller, meron po tayong isang reaction kasi isa lang naman talaga. So, ito po yung pangatlong reaction niya. So, kung bibilangin mo, R equal to 3. So, ang formula po natin for the degree of indeterminate or degree of determinacy, DI, paki-refer na lang po dun sa module. Meron tayong R minus 3 minus C. Okay, so, ano nga yung C? C. Okay, so internal condition. That is the number of releases doon sa internal hinges, internal na mga supports. So, wala man tayo kasi ditong indicated na any internal support such as hinge or slider, roller, wala din naman. Ito ay naka-fix kung tutusin. So, this is a fixed connection. Fixed siya. So, kung naka-fixed yan, C mo po dyan is equivalent sa 0. So, paki-refer po dun sa table. Nandun na po yan. C equal to 0 for internal fixed. So, dapat po natin lahat ng given. 3 minus 0. So, 3 minus 3, wala na. So, ibig sabihin, this is a degree of 0 indeterminacy. So, ibig sabihin, ang ating structure is determinate. Statically determinate. Ano ba yung tanong sa atin? Sabihin mo lang naman kung statically determinate, indeterminate, or unstable. Pero since okay pa naman siya under certain conditions, then that is the answer. Okay? So, next po natin yung ating hinge na meron siya dyan sa loob-loob. Sandali, drawing ko na lang.
So, meron po tayong roller. Tapos, ito po, naka-hinge. Tama. Tapos, naka-hinge ulit dito. Tapos, nakaganon. Tapos, may pin. So, tuloy ko na lang para may kapal yung pin. Yan. So, naintindihan nyo, okay na yan. Meron po daw dito naka-indicate na hinge. Tapos, meron din daw po dito hinge din. So, H, double hinge. So, this is figure AN-09. So, AN-09. Intindihin natin yung problem. How many reactions are here? We have pin na naman. Ay, roller pala to. So, dalawa. Roller. So, 1, 2. Tapos, yung pin natin. Ay, mali. Sorry. Tao lang. Nagkakamali. Pasensya. Pag roller, saro. Pag pin, 2. So, 2 and 3. So, the number of reactions, we have 3. So, R po equal to 3. How about the internal connections? So, kung mapapansin mo, we have a hinge. Under po ng table, ang hinge po ay may known condition na 1. But then again, see daw po dito 1. Pero dalawa kasi yung hinge natin. So isa para suportahan ito, tapos isa para dito. So nakakonekta siya dyan. Kaya susumahin po natin gabos ng C. So meron po tayo ditong C sa taas, tapos C sa baba. So C total equal po sa 2. Tama ba? Okay. So, the degree of determinacy, di po, R minus 3 minus C. So, ilan yung R natin? Based on the figure, we have 3 minus 3 po. Minus 2 po. So, na lang yan? Negative 2. So, pag nag-negative 2 po yung DI, ibig sabihin, that is unstable in nature kasi less na siya sa number of reactions. So, unstable yung ating magiging structure. Okay? For figure AN-09, tapos last one po yung ating yung pangatlong figure. Meron po kasi tayo dito pag ganito daw. Incline po yung roller natin. Pag ganun, anong gagawin po natin? We have here the condition of 3 reactions. We still have 3 reactions since isa dito R. So may isa ka dyan, tapos may isa ka digdi, may sarap ka pa digdi. Tama? So tulo ko ta na. Tapos fixed siya dito. So, naka-fix ka, no? So, F. Ang number of C sa fixed connection dun sa table, pakitingnan na lang, ay 0. So, kung ilalapat mo po siya dun sa DI natin na formula, we have R minus 3 minus C. So, number of reactions, 3 minus 3 minus 0. So, that's also equivalent to 0. Pag nag-0, does that mean that that is statically determinate? There is an exception to this rule, as you can see. Ito kasi lalapat siya dito sa plane, parallel siya dyan sa na yan, or in other words, that is concurrent yung force ni reaction kay roller saka kay pin. So, since concurrent or nasa iisang direction sila, patungo sa iisang point, concurrent yung force, unstable pa rin siya. Yung reaction, unstable in nature.
since the reactions are concurrent. Unstable siya kasi nga concurrent po. Nabanggit din po yun doon sa ating external stability. Under po ng number 3, external reactions must not be concurrent para ma-determine mo po na stable siya. So, since hindi na siya nag-comply doon sa condition na yun, then wala tayong magagawa. Unstable na talaga yung ating figure. So, the next problem po, problem 33, this was taken nung mga nag-exam last April 2025. Napakasimple ng tanong, di ba? Wala siyang ibang given. We are just going to solve for the degree of the indeterminacy ng figure. So, meron po tayo ditong internal na pin, tapos fixed support po siya. For the figure, kukompute mo po yung degree of indeterminacy, yun yung problem 1. Yung problem 2, kapag napalitan yung middle ng isang hinge, ano nang magiging DI niya. Tapos, number 3, condition, kung yung fixed support dito daw sa left ay replaced by a hinge. Magiging hinge, what is the degree of indeterminacy? So, may tatlong condition lang siya. Unang condition, as is. So, tingnan po natin yung figure natin. So, as is lang siya, no? Ito po siya. Na lang. Ay. Okay. Kita nyo ba? So, ito po, meron po tayo ditong fixed connection. So, tatlo yung reactions. Dito din sa right na fixed support, so tatlo din po. Sa gitna, pin yan, kaya may dalawa. So, kung susumahin, tatlo, dalawa, 8 yung isusolve mong unknowns. So, since that is greater than our equilibrium equations for 3, that is statically indeterminate to the 5th degree. Kasi 8 minus 3 equal to 5. Ngayon, kapag daw napalitan yung gitna ng hinge, so kung hinge yan, di pwede mo na mapaghiwalay ito. But then again, the number of reactions here are 3, 2, and 3. For hinge connection for the fix and then the fix. Kaso, kung mapapansin mo rin, kapag napaghihiwalay natin yung internal hinge, nagkakaroon siya ng dalawang equations, diba? I mean, dalawang set of solutions. So, yung n po dyan equal to 2 rather. Kumpara mo dito sa pin connection ng una na isang buo, hindi mo kasi mapapaghiwalay. Dito pwede mong paghiwalay yung paganing gawa. Kaya po, kahit 8 po yung natin, yung number of equilibrium equations naman po natin, kaya pa siyang ma-solve twice. So, we have 3 equations times 2. So, 6 yung possibility na makuha natin na values. So, pero may dalawa pa rin mawawala. Kaya po, indeterminate pa rin po siya up to the 2nd degree. And then, ito po, kung papalitan po yung fix sa kaliwa ng isang hinge. So, ilan na po yung magiging determinacy niya. So, we have 2 reactions for the hinge. Tapos, 2 dun sa gitna na pin. Tapos, 3 sa fix kasi may moment. So, 3 plus 2 plus 2, that is 7. However, the number of equations remains 3 kasi buo yung structure, hindi siya napapaghiwalay. So, 7 is greater than 3. So, statically indeterminate po siya to the 4th degree. So, diba, analysis lang minsan yung mga lumalabas na tanong sa PSAT. Hindi naman siya particular sa pagsosolve talaga ng mga kinemerod. Lang siya, practical problems. Okay, so try natin siguro solve itong mga practice problems kasi wala siyang solution dito sa screen. Wait lang.